Yan ang mga kababayan, no? Yung mga informal settler na nandyan ay pinapaalis na po sila. Ang iba na gano'n na, no? Na alsabalutan na mga bayan dito sa may Luton area. Ayan. Yan, at magano na sila, no? Lilipat na sila mga bayan. Talagang ano na po yung ano dito mga bayan ay talagang pinapatupad na ang hanggang katapusan ng sila mga bayan. Katapusan ng September ng ano pala ng August. Ayan, katapusan ng August. Ayan, at dito ay nagano na po sila, nag-alsabalutan na po yung mga squatter dito o yung mga informal settler dito mga bayan. Yan, at silipin natin yung esplanade mga bayan dito sa may Quezon Bridge tayo. Ayan. Ayan, dito tayo ngayon. At ang ano mga bayan dito, wala na yung mga ano dito, mga nakatira dito, wash out na dito mga bayan. Ayan, wash out na. At dito mga bayan ay naano na nila dito, nilalagyan na nila ng bakal. Ayan. Yan, kung yung nakita mga bayan ay inano na nila, no, linalagyan na nila ng bakal. May formas na ano na dito, no, yung pinaka platform na plywood. Ayan. Grabe, ang laki talaga ng mga ano na yan, no, mga I-beam na yan, no. At ayan mga bayan ay kahapon linalagyan pa lang ng mga I-beam. Ngayon mga bayan may mga I-beam na, talagang halos makompleto na, no. Ayan, no. Grabe mga bayan. At yung puno ay natumba ng mga kababayan. Ayan, naglalagay po sila ngayon ng I-beam mga bayan, kasalukuyan. At yung ano doon, yung doon sa may esplanade, pinaka-esplanade mga bayan, nagawa na o may ano na, may buhos na. Ayan, no. Ang mga informal settler mga bayan ay talagang giniba na po talaga. Ayan, saglit ha, dito tayo sa kabila para makita natin yung mga bahay doon. Ayan, no. Ayan mga bayan, no, ay ginigiba na po yung kanilang tahanan, munting tahanan. Ayan, ginigiba na yung munting tahanan nila. At huwag po tayong maawa, no, kasi ang ano po yan ay illegal po ang pagkakatayaw nila ng kanilang mga bahay dyan. At isa din po sila sa mga naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng marumi ang ating Ilog Pasig o nagkaroon ng mga basura, no. Kaya sila po ang isa sa mga naging dahilan kung bakit bumabaha po ang ating kapaligiran. Tayo ay galing sa probinsya ay talagang pupunta talaga tayo sa mga ganyan, pero dapat naman ay magiging disiplinado naman tayo. Kahit na nasa squatter area po tayo, dapat hindi po tayo magtatapon ng basura kung saan saan, at lalong lalo na kapag nasa Ilog Pasig, ano, o sa ilog o sa mga kung saan lang, dapat tayo ay magiging disiplinado mga bayan. Kaya magiging isa tayo sa magiging pabigat sa pamalaan kapag tayo ay nagbabalahura sa ating kapaligiran. Ganun po mga bayan. Dito ay talagang seryoso na to mga bayan. Dito sa Luton area ay talagang
tatapusin na po talaga ito. Talagang ginagawa na po nila dito ang talagang gusto nilang gawin. At yung tulay na yan mga bayan, yan po ang pinag-isipan ngayon ng mga engineer at mga ano dyan, mga foreman, mga architect natin dito ngayon, no. Yan, sa ngayon ay kasalukuyang naglalagay po sila ng I-beam mga bayan. Kahit na wala po pong buhos yung pilote, ay talagang nilagyan na po, talagang pinix na po ng ano nila, talagang nakapix na po. Ibig sabihin ay naka welding na mga bayan. Yan, talagang ano na to mga bayan, mabilisan para ano na to, kumbaga double time na to mga bayan. Dahil ang ano nito, isang buwan na lang ay kailangan matapos na nila ito hanggang September 30 o 31 mga bayan. Dapat by October ay ma-inaugurate na po ng ating Pangulo ito. Yan, talagang sakit na naman sa mata nito ng mga DDS at ng mga Duterte, ano, yung mga anti-government mga bayan, ay talagang sakit na naman to sa kanilang kalooban at sakit sa mata na makita nila na talagang lalong gumaganda ang ating Ilog Pasig. Yan sa kanila mga bayan, kasi ayaw nila ng tayo ay umaasinso o tayo ay lumalago ang ating ekonomiya. Ayaw ng mga DDS ng ganon. Yan, talagang gusto nila ay talagang sa amo nila na talagang hari sa ano, no, hari sa magnanakaw. Yan, talagang hindi talaga nila masagot-sagot kung saan napunta yung kanilang mga confidential fund, ano. Yan, lahat naman may mga confidential fund, kahit mga senador at mga kung ano mga ano, no. Kaya lang ang sa kanila naman ay na ipaliwanag nila kung saan napunta ang pera. Pero yung sa ating DepEd, na dating DepEd at ng dating yung ano ng OBP sa ngayon, ay hindi may paliwanag kung saan napunta, no. At ipaliwanag man nila o may maibigay man sila ng mga pangalan na talagang beneficiary ng kanilang confidential fund at saka ng OBP, ay wala po sa listahan, o sa kanila lang listahan lang nila. Pero sa NHO o sa mga ano natin, sa PAC o sa may National Statistic Office, ay wala po yung ano, yung mga pangalan na mga binabanggit, ano. Talagang mga ghost project talaga ang kanilang pinapairal mga bayan. At makita naman ninyo, kabilaan po ang talagang ibinabato sa kanila na mga aligasyon pa lang naman, pero may katotohanan ng mga bayan, kasi may mga ebidensya na po eh. Kaya yun po ang pinakaiba sa lahat mga bayan. Ang talagang akala natin noon ay talagang matino na pamumuno ang ginagawa ng ni Duterte, yun pala mga bayan ay talagang lahat na yun ay pawang mga kasinungalingan ng mga bayan. Talagang politiko talaga mga bayan. Yan, at dagdagan pa ng si Mr. 10K, no, si Mr. 10K ay isa din. At siyempre sa ano, si flood control, ano. Ayan, at si Mr. Toki mga bayan. Ayan, alam na ninyo kung sino si Mr. Toki. Ayan, talagang dito mga bayan, ang sitwasyon sa may Loton area ay talagang inaayos na po nila dito. Talagang naglalagay na po sila ng mga I-beam, at hindi lang po naglalagay, kundi ano na po nila, na i-fix na po nila. Buhos na lang ang kulang dito, para pagdating po ng truck na magbubuhos dito ay ano na po, tapos na. Lalagyan na lang ng steel deck. Talagang mabilisan na to mga bayan. Talagang hindi na po sila nagpatumpik-tumpik pa.
Kaya talagang inaayos na po nila. Ito po ang dapat na ano na mga manggagawa, mga bayan, dapat yung bilis kilos kumbaga. Talagang hindi po basta lang nagpapapugi ano o parang puro forma lang. Ito po ay talagang ginagawa at talagang gumagawa. Ayan po. At ang ano naman dito, yan dito sa may Quinta Market, ayan, ang ating Ilog Pasig mga bayan ay may mga naanod na mga water lily. Talagang tuloy-tuloy lang po ang kanilang paggawa dito mga babayan. Ayan, at silipin din natin mga bayan yung ano yung dito sa may kabila. Dito sa kabila mga bayan, silipin din natin. Ayan. Ayan mga bayan, no. At yun yung nakikita mga bayan ay ano na dito. So far so good na mga bayan. Talagang parang alam nyo na. Talagang may mga buhos yung mga baluster mga bayan, talagang naka ayos na. Ayan, formado na mga bayan. Ayan, pati yung dito sa may sa may pinaka viewing deck dati ay talagang inaayos na po nila. At lalagyan na rin nila ng baluster mga bayan. Grabe ang mga bayan, ang pagbabago ng ating Ilog Pasig Esplanade mga bayan. Ayan, talagang lalo na kapag ito ay naabot na po ng Laguna de Bay, ay talagang napakaganda na po ng ating Ilog Pasig, ang ating pasyalan mga bayan. At lalong-lalo na kapag kabilaan na po ang Esplanade mga bayan, ay wala na po talagang siguradong wala na po talagang magtatapon ng basura. At mangingili na po tayo mangingili na po sila na magtapon ng basura sa Ilog Pasig, at dadaan pa po sila dito sa may mga esplanade na yan. At sana ang esplanade mula dito sa may Intramuros hanggang papunta ng Laguna de Bay, kung sakali, sana ay may mga nakatalagang mga gwardya o mga bantay para sa ganon for yung safe, for safe mga bayan, para sa safety ng mga namamasyal at mga bikers mga bayan. At sa lahat ng mga dapat may information days o talagang may health days mga bayan, para sa ganon pwede ka makahingi ng tulong sa mga ganon at kung sakali na ikaw ay napapunta dito sa may Ilog Pasig Esplanade mga bayan, at pwede kang magtanong kung kung ano ang dapat mong gagawin at kung paano, para kapag mayroong help days o yung information days mga bayan, ayan. At siyempre may mga peace and order situation mga bayan, pagka mayroong mga nag-iikot na mga security, talagang maisip mo talaga at mapipil mo na secured ang lugar o walang problema, at talagang safe ang isang lugar mga bayan pagka may ganon. Sana ganon ang mangyayari mga bayan, Ayan, at ito na po ang pinaka-latest update dito sa ating Ilog Pasig Esplanade mga bayan. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking YouTube channel. And ito si Rex TV Adventure nagsabing maraming salamat. Don't forget like and subscribe my YouTube channel. At kung hindi pa kayo kontento ay i-share nyo na. Yan, mabuhay po ang Pilipino sa amang sulok ng mundo. Isigaw sa buong mundo. Taas noo. Isigaw sa buong mundo na ikaw ay Pilipino na may no. Ayan, at talagang maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay tayong lahat hanggat gusto natin.